Hindi umano madali ang buhay ng isang punong maestrado ayon kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Lalo pat isa sa mabigat na responsibilidad nito ay ang mapanatiling malaya ang hudikatura sa pagtalakay ng mga kaso ng hindi nagpapahiran ng anumang isyung pampolitika. May report si Ria Fernandez. August 2012 nang italaga ni dating Pangulong Noynoy Aquino si Maria Lourdes Sereno bilang ika-24 na punong maestrado ng Korte Suprema. Si Sereno ang kauna-unahang babae at isa sa mga pinakabatang Chief Justice sa bansa. Mas naging kontrobersyal ang kanyang appointment noon dahil sinundan niya ang na-impeach na si Chief Justice Renato Corona. Sa kanyang unang araw pa lamang bilang pinuno ng hudikatura, nilinaw niya agad na mananatiling tahimik ang SC sa pagtalakay sa mga kasong hinahawakan nito at maging sa mga usaping politikal. Ito'y para mapanatili ang kanilang integridad at kalayaan bilang hiwalay na sangay ng pamahalaan, kapantay ng ehekutibo at lehislatura. Aminado si Sereno na hindi madaling maging punong maestrado sa dami ng responsibilidad na kaakibat nito. Dahil dito, ibinahagi niya sa kanyang ika-4 na Meet the Press ang madalas niyang pagtanggi sa mga imbitasyong dumalo sa mga party. I have many social activities because I need to cut down on them because the work of the Chief Justice is just overwhelming. Mas pinipili raw ni Sereno na ibuhos ang kanyang sobrang oras sa pagpapahinga at pag-aasikaso sa kanyang pamilya. Kasabay nito, isinisingit din daw niya habang nasa bahay ang pagbabasa ng mga kaso. Asahan na nga raw na kapag siya ang boss mo, ay kahit weekend baka tatanggap ka ng tawag mula sa kanya. They need to work very hard and long hours. They need to be ready to not sleep at all. Maliban dito, isa pa sa itinuturo ni Sereno sa kanyang mga kasamahan ang pamumuhay ng simple. You must urge our judges to live simple lives. Do not admire them when they wear expensive jewelries. Show them that disapproval when you hear of luxury trips abroad. Require of them hard work. Samantala, pinakiusapan din ni Sereno ang mga kapwa-abogado na tulungang bumangon ang mga hindi nakapasa sa bar exam. It is your duty to ensure that those who fail the bar exams have a life after failing the bar exams. These are actually so much resources are being put forth by families selling carables and lands and other possessions just so that their son or daughter could finish law school. Do not tell me that we are not accountable for the lives of these people. Para sa PTV News, Ria Fernandez.